Magandang buhay mga kani. Na ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po sa atin pong mga kasamang magsasaka. So sa mga manonood po. So ito pong ating pag-uusapan ngayon ay yung tinatawag po namin na damong palay. Sa akin pong paglilibot sa palayan na ito o sa lugar na ito po yung napansin ko doon sa palayan nung isang magsasaka. So parang dalawang klase ng variety yung nakatanim. Isang mataas na palay at saka isang mababa na palay. Ayan, ano. So nung nilapitan natin, ayan, diyan po nakonparma po natin na ang original palang itinanim diyan yung mababa. Ayan. So yung mababa na yan, ang variety niyan RC222. At yung mataas, yun yung halo. So yung halo, ang problema, ang tawag po namin dito is Swede rice o yung damong palay. Itong damong palay, ito ang malaking problema pag ito hindi naagapan at hindi na-control agad. So, ito pong area na to, 1.7 hectares at sa tingin ko mga 30% nito, lugar na to, ay merong damong palay. Yan, so pakinggan niyo po yung video po natin, yung interview. Sir, napansin ko, yung palaya niyo, bakit ito lamang yung binisita ko na may halo? Hindi ko maintindihan. Bakit ganon? Ayan, no? So, itong side na ito, itong matahan na ito, ay may lahok. Pero doon sa kabila, halos wala naman. Pati doon sa kabila, wala din. Ito lang portion na ito. Hindi namin maintindihan kung bakit. Oo. So, ang halo nyo kasi ay palay na damo. Palay, pero hindi ko alam. Damong palay ito. Ang tawag namin dito, Swede rice. Ito ay consider na damo. Consider damo yan. Damo ho yan. Pag po yan ay kumalat dito sa Mayaw, ay marami po tayong madidisgrasya niyan. Mahina kumuha yan? Mahina kumuha yan? Yan ho ay unang mahihinog. Hindi po yan sasabay dito. Maniwala kayo sa akin. Kaya hindi nyo rin yan mapapakinabangan. Ngayon, ang mangyayari dyan, pag nahinog yan, lalaglag ngayon sa lupa yan. Ay matibay yan. Parang damo yan. Tutubo yan. Sasabay na naman dyan sa mga kasunod yung itatanim. Tingnan may sungot na yan. Yan o, pinakasungot nito. Kaya matibay ito yan o. Oo. Yung kuwang yan. Oo. Paano kuwan yan? Takot ang maya dyan. Kahit anong klaseng ibon, takot dyan. Kasi may kuwan yan. May sungot. Masusungot sila, matutusok. Ito nga, mga kuwan. Yan, no? Haba na sungot. Ito yung mga kuwan niya. Ay, paanong sistema niyan? Ititigil na ang pagtanim nito. Kasi kakalat na yan, lalo. Yun po ang ating aalamin kung anong maigi nating gawin. Oo. Hindi naman ako agriculture. Basta hindi na yun mapipini. Hindi yan pwedeng pagbinihan. Kakainin na yan. Oo. So malawak eh. Parang siguro po ito isang baka ito isang sako. Hindi ko maintindihan dahil ilang hektarya po ba itong palayan niyo? 1.7. 1.7. Ilan po ang may halo? Wala, puro pareho ito lahat sa ito. Itong 1.7 na ho ito na triple to, yung may lahok na ganyan, mga ilang hektarya po? May isang hektarya? Oy, may paparni. Ito, basta itong linya na ito. Itong linya na ito. Diyan sa kabila, wala naman. Oo. Wala naman siguro sa mga 5,000 square meter siguro. Mga kalahati hektarya. Ang ganda na, meron na yun. Kaya ipang labak na rin, meron pa rin. Oo, Isang galing yan. So, damong palay ho yan. Ngayon lang po ba kayo naka-experience ng ganyan? Ngayon lang. So, maaari pong yan ay galing sa binhi. Siguro, ang ginamit naman namin yung binhi, galing sa gobyerno din. Galing sa gobyerno. Tingnan natin ha kung talagang galing sa binhi ha. Ano? Ibig sabihin. Nakahiwalay. Ang iwalay talaga ang tanim. Iwalay ang tanim. Wala sa linya, Sa ako niyan, diyan nadala na yan ang tubig at saka beer Wala sa linya,
Tubo lang siya. Tubo. Tubo. Ay, wala naman sa kuwan eh. Nakabukod. Nakabukod. Ito. Ito. Katabi nung ano. Oh, Siya. nakabukod oh. Hindi nga, hindi talaga sa kasama. Hindi kasama. Oh, ito. Nakabukod. Alay na yun dyan. Pero kung alay na yun dyan, bakit di naman siguro matira yun ng araro? Ay, nanan ng naangin na yun eh. Daw. Oh, ay nakahiwalay. Oo, nakahiwalay oh. Sa linya. Sala sa linya oh. Wala sa linya. Tubo lang siya. Tubo. Oh, wala sa linya oh. So tingnan natin kung anong gagawin natin ano. Okay, ayan po. So kaya po sinasabi ko kay tatay na kung ano yung pwede nating gawin dahil ito ay hindi lamang concern ng iisang tao. Ito pong pag-control ng weed rice, ito po ay concern ng buong komunidad sapagkat kapag po ito'y kumalat, dumami, ay buong komunidad apektado po dito. For example na lamang po, ito pong lugar na ito ay ginamitan ng harvester o kaya thresher, hindi naman po hinuhugasan yan bago ilipat doon sa kabilang lugar na aanihin. At may nalaglag dong mga butil, kakalat na po itong weed rice. So ano po ba yung katangian nito? Ang katangian po nitong weed rice na ito o damong palay, ito po ay napakalakas kumain ng nitrogen. So kalaban talaga ng palay natin. Isa pa ho, itong weed rice, sila po ay napakabilis malugas ang butil at early maturing variety. Mabilis po silang mahinog kumpara sa mga kasabay na palay. Ayan po. So matangkad din po sila at isang pangunahing napapagkakilanlan sa kanila yung meron po silang mahahabang sungot. Ayan. So yung iba siguro sa atin, familiar na po dito, meron din po sa lugar nyo. So comment na rin po kung ano po yung control na ginagawa nyo po dito. Pero sabi nga po natin, hindi na po natin ito kailangang pabungahin pa o pahinugin pa. So ang measures po na dapat po talagang gawin sa mga ganito ay ipaalam po sa ating magsasaka na ito po ay damo at hindi po kailangang pahinugin. So sa flowering stage pa lang, pag na-confirm nyo na ito ay damong palay, so pwede naman kayong humingi ng tulong sa inyong mga technician o sa inyong bayan at para ma-confirm kapag nalaman natin na damong palay itong halo sa palay nyo, ano na po natin, anihin na po agad natin, putulin na agad natin ng uhay, wag na nating intaying mahinog pa. So yun po ang pag-control po dito sa damong palay. Ayan, so ano po, paano po ba nagkameron si tatay po nito? Sabi niya, last cropping, ang tanim niya hybrid. Pero may nakikita na siya na pailan-ilan. So nung tinrace back pa po natin, ang tanim niya nung nakaraan pa ay RC18 na galing sa government. So mukhang ito po ay sumama dun sa variety o sa binhi. Ayan po. So yun po yung naging pinagsimulan nitong weedy rice na ito. So yun lamang po at like, share, and subscribe.